Hello. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Okay, tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos at hindi man tayo gaano magtatagal. Tayo magsitayong lahat at ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Daniel. Ito ay napag-aralan na dati sa Book of Daniel, chapter 6, verse 10. Babasahin ko na lamang at sumunod na lamang kayo. Sabi dito, at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyangang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya ay lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo sa isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Tayo manalangin. Aming Diyos na mapagpala, kami po ay lumalapit, Ama, sa inyo sa gabing ito sa trono ng iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sapagkat ang sabi ng iyong mga salita, without me, He can do nothing. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pagkakataon na ito na kami ay mag-aaral, Ama, ng iyong masalita. Dalangin namin, O Diyos, ang paggawa ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, at sawayin mo, O Diyos, ang dyablo, dahil ang dyablo, Panginoon, ay marami siyang gagawin na hadlang upang ang gawain ay hindi magpatuloy, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan na ipong pinagkalob sa bawat isa, na kami ay naging matagumpay dahil sa Panginoon Hesus, Panginoon. At sa gabing ito, patuloy namin nilalapit, O Diyos, ang aming mga sarili, Panginoon, na wala kaming magagawa, O Diyos, kung wala ka sa aming mga buhay. Ang gawain na ito, O Diyos, ang pangangaral ng mga salita ay hindi ito sa aming lakas, hindi ito sa aming karunungan, kundi ang paggawa ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ibaba mo kami, O Diyos, wala kaming karapatan na magmataas, sapagkat kami ay lahat ay makasalanan na iyong iniligtas, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ang lahat ito dalangin namin sa tanging mataas na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, mag-isiupo na po tayo, kayo. At ako muna iawit. Jesus, you're the sweetest name of all. Diba? Walang pinakamatamis na ibang pangalan, kundi ang pangalan ng Panginoon Hesus. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, you give the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Amen. Diba? Walang ibang pinakamatamis na pangalan, kundi ang pangalang Jesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, kundi ang pangalan Jesus. Walang ibang kaligtasan sa silong ng langit at ibinigay ng Diyos sa atin, kundi ang pangalan ng Panginoon Jesus. Sa Book of Daniel, makikita natin dito na
sa unang talata dito sa chapter 6 ay si Daniel ay nais tanggalin ng kanyang mga kasama bilang isang satrapa. Pero si Daniel ay siya po yung isang halimbawa ng tapang, courageman, di ba? Iba yung kanyang tapang dahil yung mga tao na nais siyang tanggalin, nag-ano siya ng, yung gusto nilang makita na si Daniel ay makitaan ng kasalanan. Pero wala silang mapula kay Daniel bilang isang lingkod ng Diyos. Pero si Daniel ay matapang, hindi sumusuko, hindi dapat matakot sa tao o sino man. Kaya wala siyang kinakatakutan. Kung paano harapin ang mga problema o mga pagsubok, siya ang halimbawa para tayo ay magpatuloy kahit pinagbabantaan, hindi natinag, kundi siya ay lumuhod at nananalangin. Kaya yung pamagat natin, lumuhod at mananalangin. Dito makikita natin ang pagluhod sa panalangin ay pagpapakita ng una ay pagpapakumbaba. Diba? Kasi mostly sa atin tayo ay nanalangin, sabi natin kami po ay nagpapakumbaba, kami po ay naninikluhod, pero hindi naman nakaluhod. Diba? Doon nang ako ay nasa Cavite, ang kanilang practice doon kapag nanalangin ay nakaluhod. Oo. Sasabihin ng pastor, okay, tayo magsiluhod lahat. Diba? Yan ang practice doon sa Cavite. Kaya pag nanalangin sa umpisa ay lahat sila ay nakaluhod. Yan ang kanilang pinapractice doon. Kaya ang pagluhod sa panalangin ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Sabi sa James chapter 4 verse 10, ang sabi dito, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Oo, yan ang sabi ng Biblia. At sa 1 Peter chapter 5 verse 6, ang sabi dito, kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan. Kaya ng mga makikita natin sa mga palatandaan na lumulod sa panalangin ay nandyan yung pagpapakumbaba. Hindi lamang pagpapakumbaba, kundi pagpapasakop. O mayroon mga talata na tayo ay dapat magpasakop. Kanino tayo dapat magpasakop? Sabi sa Hebrews 13 verse 17, Hebrews 13 verse 17, ang sabi dito, magsitalima, yung mga magpasakop, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Sino ba ang namiminuno sa atin na dapat tayong tumalima o dapat tayong magpasakop? Sabi dito, kayo ipasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Tiga, ang pastor ay nagpupuyat yan sa pananalangin para sa kaluluwa ng mga tao. Tiga, kaya kung ang isang pastor ay walang panalangin sa kaluluwa, walang pagpupuyat, walang pagluhod sa Panginoon, ay hindi natin alam kung ang kanyang simbahan ay dadami. Kaya sabi dito, pawang nangapuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit. Diba? Bawat isa sa atin ay tayo magbibigay ng sulit sa mga kaluluwa na hindi natin napahayagan ng mga salita ng Diyos.
Kayo ba'y naniwala na tayo may mga magbibigay tayo ng sulit sa panahon na ang isang tao ay namatay na hindi natin nasiran ng mga salita ng Diyos ay ano ang sabi ng Biblia sa Ezekiel chapter 3. Sabi sa Ezekiel chapter 3 verse 18. Sabi dito, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Diga? Kapag tayo ay hindi nangangaral ng mga salita ng Diyos, ang bawat kaluluwa na napapahamak ay ang kanilang dugo, sabi ng Bible, sisiyasatin sa atin. Ano ba ang ating ginagawa? Diga? Maraming paraan para tayo mangaral ng mga salita ng Diyos, para atin ipangaral sa ating mga mahal sa buhay. Subalit, mayroon ba tayong ginagawa upang sila ay maakay natin? Mas maganda pa nga yung mga tao na ating bina-Bible study ay malimit natin binalik-balikan. Diga? Pinagtsatsagaan natin. Linggo-linggo tayo pumupunta doon, bina-Bible study natin sila, pero yung ating mga mahal sa buhay, gaano katagal natin sila inaakay. Diba? Hindi lamang sa mga taong walang kaligtasan na tayo ay may pananagutan, kundi sabi pa sa verse 19, gayon may kung iyong pagpapaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad, man siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Diga, napakaganda na tayo ay nangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya yung mga pastor ay dapat tayo ay magsitalima. Dahil ang mga pastor ay mayroon din malaking tungkulin na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Yan ay ang pag-akay ng mga kaluluwa. Hindi lamang sa mga pastor, kundi tayong lahat. Ano pang sabi ito? Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangangapuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Kaya nang dapat natin ang mga pagluhod sa panalangin ay pagpapakita ng pagpapakumbaba, pagpapasakop, at paggalang, at higit sa lahat ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Dapat sa atin ay alamin natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi dito, sa gitna ng mga pagsubok na dinadaanan ni Daniel, diba? Nandyan yung siya ay may nagbabanta sa kanyang buhay, pero siya ay nagpatuloy, siya ay lumudat, nanalangin, ipinapakita dito ni Daniel na siya ay una ay tapat sa Diyos. Diba? Sa mga pagsubok na kanyang dinadaanan, nandyan pa rin ang kanyang katapatan sa Diyos. Diba? Kasi pag tayo ay may mga pagsubok na dinadaanan, minsan ay nawawala na tayo sa linya. Diba? Nawawala na tayo sa hulog. Diba? Lumalayo na tayo sa Diyos. Pero itong Daniel na ito, siya ay nagpatuloy. Ang kanyang tapang ay hindi siya sumagot sa mga tao na
kumukontra sa kanya, nais siyang ipapatay, kundi ang kanyang tapang ay idinadaan niya sa panalangin. Di ba, ganun dapat tayo? Pag mayroon tayong mga pagsubok, may mga tao na kumukontra sa atin, umuusig sa atin, walang ibang panlaban, kundi ang lumuhod at manalangin. Diba yan ang ginawa ni Daniel, siya ay lumuhod at manalangin, ipinapakita dito na siya ay tapat pa rin sa Diyos kahit na may mga pagsubok, may nagbabanta sa kanyang buhay. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, ang sabi dito, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo mag-ingat sa masama. Diga? Ang Diyos pa rin ang nag-ingat kay Daniel sa mga masasamang tao. Mamaya ay makikita natin kung paano si Daniel iningatan ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa Hebrews, chapter 10, verse 23, ang sabi ni ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Diba? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung sa atin ang nangyari kay Daniel, magiging tapat pa kaya tayo sa Diyos? Diba? Yung pinagbabantaan tayo ng ating mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya, oy, otoy, wag ka nang sumimba. Tapos yung asawa natin na hindi mananampalataya, sige, pag sumimba ka, lumayas ka na dito. Diga? Yung mga pagbabanta sa atin, yung ating mga mahal sa buhay, yung mga tao na ayaw na maglingkod tayo sa ating Panginoon, mga tao na pinagsasabihan tayo na Bible na lang ng Bible, lalampas na kayo sa langit. Diga? Maraming mga tao na ganyan. Si Daniel ay nagpatuloy siya dahil alam niya na ang Diyos ang nag-ingat sa kanya sa mga masasamang tao. Magpatuloy pa kaya tayo? Alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, wala namang pagsubok na dumarating sa atin na hindi natin kaya. Diba? Yung pagsubok na din nila ay ibinigay ng Diyos dahil kaya niya. Dahil nandyan ang tulong ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, yung pagsubok, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksoy ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Diya, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Diba? Lahat ng mga pagsubok ay ibinigay sa atin ng Diyos dahil mayroong biyaya ang Diyos para natin makayanan ang lahat. Diba? Yung mga tao na mga unbeliever, mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, kapag may pagsubok sa kanilang mga buhay, madali sila ang magkitil ng kanilang mga buhay. Diba? Kunting pagsubok lamang. Kaya ito ang pagsubok, diyan tayo tumatatag, diyan tayo tumitibay. Yan ang paraan ng Diyos para tayo magpatuloy, hindi para lumayo. Oo, paraan ng Diyos yung mga pagsubok para tayo ay tumatag, magpatuloy, hindi para lumayo kasi maraming mga Kristiyano ang dumadaan sa mga pagsubok. Pero tingnan natin nasaan na sila ngayon. Diba? Hindi na nagpatuloy. Minsan pa ay sinisisi pa ang baptist. Mula nang naging baptist ako ay marami na mga problema ang dumating sa aking buhay.
Di ba? Meron mga ganyan, mga naligtas tapos ay dumanas ng mga pagsubok, sisisihan ang baptist, mula nang ako'y maging baptist, marami ng mga pagsubok, kaya lumayo na lamang. Hindi dapat ganun mga kapatid na ang pagsubok ay upang tayo ay tumibay sa ating mga buhay. Ganito yan mga kapatid, kapag tayo ay gumagawa ng sarili nating kalooban at hindi kalooban ng Diyos, di ba? Kasi minsan tayo ay nagdesisyon ng ating mga sariling desisyon na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kapag nabigo tayo, kapag hindi tayo nagtagumpay, tapos sasabihin natin, Panginoon, bakit nangyari sa akin ang ganito? Diga, yung mga Kristiyano na gumagawa sa kanilang sariling kalooban, hindi kalooban ng Diyos, pag nabigo, pag hindi nagtagumpay, sisisihin ang Diyos. Di ba? Kayo ba'y dumating na ba sa inyong buhay na sinisisi ng Diyos? Nasa inyong mga pangarap, mga ambisyon sa buhay, ay hindi nyo nakamtan, at sasabihin nyo, Panginoon, bakit nangyari ito sa akin? Di ba? Wala tayong ibang sisihin kundi ang ating sarili dahil hindi naman tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Sasabihin pa natin, ginawa ko ng lahat, pero bakit walang nangyari? Bakit bigo pa rin ako? Alam niyo mga kapatid, kahit anong pagsumikap natin sa buhay na ito, kung wala ang tulong ng Diyos, walang mangyayari. Di ba? Kahit anong pagsumikap natin sa buhay na ito, ambisyon natin, kapag hindi tayo tinulungan ng Diyos, kapag hindi binigay ng Diyos sa atin ay walang mangyayari. Dahil ang lahat ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Anong sabi sa Matthew 26 verse 39? Dito yung ating Panginoon ay nanalangin. Ang sabi dito sa Matthew 26 verse 39, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayon sa kalooban pa rin ng Diyos. Hindi yung mga nangyari sa ating mga buhay ay hindi natin magagawa kung hindi yung kalooban ng Diyos. Sa John chapter 6 verse 38, ang sabi dito sa John chapter 6 verse 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Maging ating Panginoon Hesus, sabi niya, bumuwa siya sa langit, mula sa langit, para hindi gawin ang kanyang nais, kundi ang nais ng Ama na nasa langit. At sa John 15:5, sabi ng Bible, without me, ye can do nothing. Diba? Kung wala ang Diyos ay wala tayong magagawa. Kaya sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, ano man ang iyong kalagayan sa buhay na ito, nasa kasaganaan ka man ng buhay na ito, kailangan mo pa rin ang tulong ng Diyos. Diba? Kaya huwag kayong umasa sa inyong sariling galing. Kahit magaling ka, kahit matalino ka, anumang business ang mayroon ka, huwag mong ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na yan. Diba? Yung mga nakakalungkot sa ating mga buhay ngayon ay kaya natin ipagpalit ang araw ng linggo sa ating personal na mga gawain. Diga? Ang nangyari nga ay linggong-linggo na saan? Ang mga Kristiyano, nasa labas ng simbahan. Di ba? Linggo-linggo ba? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos?
araw ng linggo ay wala kayo sa bahay-sambahan, nasa labas kayo, namamasyal kayo, bay matakot kayo sa Diyos. Diba? Pasalamat kayo kung walang nangyari sa inyo na kayo ay nasa labas ng simbahan. Kaya makikita natin sa mga nangyari sa buhay ni Daniel, hindi nawala sa kanya ang pagtatapat niya sa Diyos. Pangalawa ay, sa nangyari sa buhay ni Daniel ay, nandyan pa rin yung kanyang tiwala sa Diyos. Diba? Nagtiwala siya sa Diyos na ang Diyos ang mag-iingat sa kanya sa mga taong ito. Ang sabi sa mga awit, chapter 25, mga awit chapter 25 verse 2, ang sabi dito, O Diyos ko, sa iyo'y tumiwala ako. Huwag nawa akong mapahaya, huwag nawang magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway. Diba? Yan ang sabi ni Daniel. Na wag nawa siyang mapahaya sa mga tao na kumukontra sa kanya, sa mga taong masasama. Diba? Ganun din sa atin mga kapatid, sana ay huwag magtagumpay sa atin ang ating personal na mga gawain. Kaya ang sabi dito sa 56, mga awit 56 verse 3, ang sabi dito, sa panahon ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa Diyos. O diga? Sa atin minsan sa ating buhay, mayroon tayong kinatatakutan. Kayo ba'y walang kinatatakutan? Maliban lamang sa mga taong masasama, wala naman tayong ginagawang masama. Diba? Nung ako ay maliit pa, ako ay matatakutin. Lalo na ako hindi pa mananampalataya, takot na takot ako pag walang kasama sa higaan. Oo? Kaya pag ako ay mag-isa lang, hindi ako makatulog. Dahil gising ako ng gising, dahil sa takot. Diba? Hanggang sa ang aking kasama ay ang tatay, namatay ang tatay, wala na akong kasama. Tapos na ako ay naligtas, bata pa, napunta sa simbahan. Ang simbahan namin ay nasa tapat ng sementeryo. O, diya? Ang sementeryo sa probinsya ay nakakatakot. O, tapos nang ako ay umuwi, galing ng bayan, sa Katbalugan, galing ng Bible School, umuwi akong gabi, mag-isa na ako sa simbahan. Mayroon akong nakakasama, pero ay umalis. Tapos bigla may nahulog na palwa. Ano yung palwa? Yung sa niyog. Karipas ako ng takbo dahil sa takot. Diga? Pero sa kasanayan ay nasanay rin ako na mag-isa. Oo. Sa simbahan namin ako na lang mag-isa. Pero sabi ka, nandyan ang tulong ng Diyos. Diba? Sabi dito, sa binasa natin sa verse 56, verse 3, ang sabi dito, sa panahong ako'y natakot, maaking ilalagak ang aking tiwala sa ating Panginoon. Ang sabi pa sa Psalms 118, verse 8, ang sabi dito, verse 8, malalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Diga? Minsan sa atin ay tiwala tayo sa tao. Lalo na yung mga sumusunod sa mga tao, yung mga mayayaman na tao, tiwalang tiwala. Pero wala ang tiwala sa kanyang Diyos. Sabi dito, kung ikaw ay o tayo ay nasa kalagayan ni Daniel, magtitiwala pa kaya tayo sa Diyos? Di ba? Hindi maganda ang kalagayan ni Daniel, may mga taong nagsusumikap upang siya ay patayin. Di ba? Sabi sa verse 11 and 12 sa Daniel chapter 6, verse 11 and 12, ang sabi ito, nang magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos.
Nang magkagayoy, lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari na tungkol sa pasya ng hari. Hindi ka baga naglakda ng pasya na bawat tao na humihingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo o hari, ihagi sa ngib ng mga leyon? Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi nababago. Diga, nandyan yung pagbabanta sa buhay ni Daniel, pero si Daniel nandyan pa rin yung kanyang tiwala sa Diyos. Sabi ito, hindi nawala ng tiwala niya sa Diyos. Siya ay lumuhod at nalangin. Hindi siya natakot sa nangyayari sa kanya dahil alam niya na ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan ay may kakayahan na magligtas sa kanya sa kamatayan. Diga? Nasa bingit ng kamatayan ang sabi sa verse 20, at nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng tagoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, nalingkod ng buhay na Diyos, ang iyong bagang Diyos na iyong pinaglilingkuran, palagi ay nakapagligtas sa iyo sa mga leyon. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at tinikom ang mga bibig ng mga leyon at hindi nila ako sinaktan palibasa. Sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Diba? Wala siyang ginawang kasamaan. Sa verse 23, anang magkagayoy, natuwang mainam ang hari at ipinag-utos ng kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy, sinampa si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na sumpuan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Diba? Dahil ang Daniel nito ay tumiwala sa Diyos, kaya hindi siya nasumpungan ng kahit anong gasgas na sa mga kuko ng leyon. Yun po ang ating makikita na si Daniel sa mga pagsubok sa kanyang buhay, nandyan pa rin yung tiwala niya sa Diyos. At pangatlo, sa nangyari sa buhay ni Daniel, hindi nawala sa kanya ang tiwala at nandyan pa rin yung takot niya sa Diyos sa tao. Di ba? Hindi si Daniel natakot sa tao dahil ang tao ay walang magagawa laban sa atin. Di ba? Ang sabi sa Psalms 27 verse 1, Mga Awit chapter 27 verse 1, ang sabi dito, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Diba? Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Kaya huwag tayong matakot sa tao. Bantaan man tayo ng tao na huwag magpatuloy, huwag sumimba pa rin tayo. Diba? Magpatuloy pa rin tayo sa Diyos dahil ang tao ay hindi dapat maging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong tumingin sa tao. Kaya lang sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi dito sa 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ba, napakaganda ng mga talatang ito. Ito'y isang kanta. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, sing unto thee, faint not.
For I, the Lord thy God, will hold thy right hand. Sing unto thee, fear not, I will help thee. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with thy right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yeah? Huwag tayong manghina. Huwag tayong ma-discourage. Dahil ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay mag-iingat sa atin sa kasamaan. Ba? Kaya si Daniel ay nandyan pa rin yung takot niya sa Diyos, hindi siya natakot sa tao, hindi alintana ni Daniel kung ano ang mangyari sa kanyang buhay, kahit alam niya na ang pagsuway sa batas ay may kapalit na kaparusahan. Diga? Kung ano ang utos ng hari ay mangyayari, walang dapat makasuway sa utos ng hari. Kaya kahit ganun ang utos ng hari sa ay hindi natakot, kahit maging sanin ng kanyang kamatayan, siya ay patuloy na humingi at dumadalangin sa Diyos. Bakit nagawa ni Daniel kahit may humadlang, kahit binabantaan ang bawat kilos niya? Dahil mas takot siya sa Diyos kay sa tao. Diga? Kaya ano bang magagawa ng tao sa atin? Sabi ng Biblia, sabi sa Psalms 118 verse 6, ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Diga? Kakampi natin ang Diyos, ano bang magawa ng tao sa atin? Ang kayang gawin ng tao sa atin ay patayin tayo. Diga? Patayin tayo, ibagsak tayo. Pero sa panahon ng mga ganito ay, ang Diyos ang kakampi natin. Kaya sabi sa book of Matthew chapter 10 ba, Matthew 18:28. I hope na hindi ako nagkamali. At huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Diba? Ang kayang gawin ng tao sa atin ay patay ng ating katawan. Datapwat hindi nangakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupugsa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Diba? Yan ang dapat natin katakutan ay ang Diyos, hindi yung tao. Dahil sabi ng Biblia, walang magagawa ang tao sa atin. Dahil ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Ano pang sabi sa Psalms 56 verse 11? Ang sabi dito, Psalms 56 verse 11, sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Diba? Talaga sa buhay natin ito, wala tayong dapat katakutan kundi ang Diyos lamang. Mga kapatid, hindi lang tao ang humahadlang sa atin. Minsan ang kalagayan natin sa buhay, kahirapan. Maraming Kristiyano ang takot sumunod sa Diyos dahil sa kahirapan. Diba? Alam niyo mga kapatid, hindi yan magandang dahilan dahil mahirap tayo. Diba? Ang gawain tunay na mahirap, hindi madali. Hindi madali mag-akay ng mga kaluluwa, hindi madali mag-invite ng mga bata, diba? Sa ating DBB ay yung mga bata sa Balite, 2 lamang. Sabi natin, sana madagdagan. Di ba? Hindi naman madali mag-invite ng mga bata.
Oo, wag nang dagdagan kasi yun lang ang na-invite. Oo, kaya wala tayong magagawa sa pag-invite natin, mayroon umaayaw. Kaya sumunod sa Diyos, mas mahirap ang, ano dito sabi? Mas mahirap ang hindi sumunod sa Diyos. Minsan madaling sumunod sa tao kaysa sumunod sa Diyos. Diba? Kaya nang dapat natin tandaan, sabi sa Kawikaan, chapter 12, verse 11, ito na yung huling talata na ating babasahin. Kawikaan, chapter 12, verse 11. Ang sabi dito, siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Ano ang ipinapakita dito? Magsipag tayo. Oo, huwag tayo sumunod sa mga tao. Di ba, lalo na pag eleksyon ay yung mga tao ay nandun sa bahay ng mga kandidato. Doon na kumakain, doon na natutulog, doon na naliligo. Pag natalo, walang magawa. Di ba? Di ba? Akala nila ayos na, sunod ng sunod sa tao. Yung mga taong sumusunod sa tao ay lalong maghihirap. Pero sabi ng Biblia sa ating binasa, na sayang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Di ba? Magsipag tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa Bible, hindi tinuturo kung ano ang magandang posisyon pagdating sa panalangin. Pwede kang nakaluhod, nakatayo, nakaupo ayon sa nilalaman ng iyong puso. Pero ang sabi ng Bible, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Diga? Kaya sabi ng Bible, darating ang panahon, kung hindi tayo lumuluhod ay luluhod din tayo. Di ba? Luluhod ang mga tala. Sabi dito sa verse 8, at palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Diba? Darating sa panahon natin na lahat tayo ay luluhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. O kung hindi ka marunong lumuhod, luluhod ka rin. Okay, tayo manalangin na. Aming Diyos na mapagpala, salamat o Diyos sa tagumpay ng gawain. Tunay nga po Diyos, ang lahat ay nangyari dahil sa iyong kalooban at dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat o Diyos, tunay nga po Panginoon na sa buhay namin ito ay wala kaming magawa o Diyos. Kung wala ka sa amin, kung hindi mo kami tutulungan o Diyos, ang lahat ng mga bagay ay magiging walang kabuluhan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na sila ay nakapagbigay ng halaga para maka-attend sa gawain sa gabing ito. Pagpalain mo sila, O Diyos, bigyan mo sila ng lakas espiritual at karunungan sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Ama, ang lahat ito dalangin namin sa tayong matas na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.